Habang nasa van ako, sobrang takot ko. Nanginginig ako. Ang lamig ng pawis ko. Hindi ko sila kilala. Bakit nila ginagawa to sa akin? Iniisip ko na baka dito na kaya ako mamamatay. Ano kaya ang gagawin nila sa akin? Ang dami kong mga tanong sa isip ko. Punong-puno ako ng takot. Mga oras na yon, iniisip ko yung anak ko. Makikita ko kaya ang anak ko? O makikita niya akong bangkay na? Gayon pa man, sinubukan ko pa rin sa kanilang magmakaawa. Huwag niyo akong patayin dahil may anak ako. Ano bang gusto ninyo? Sabihin niyo sa akin. Nagtatawanan lang sila sa akin. At ganun pa man napagtanto ko na seryoso sila. May masama silang balak sa akin. Naglakas ako ng loob. Sabi ko, papatayin niyo ba ako? Willing naman akong patayin ninyo. Inyo na yung katawan ko. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon na tawagan ko ang anak ko. Magpapaalam lang ako sa kanya. Para hindi na ako aantayin ng anak ko. Na baka akala niya buhay pa ako. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng van. At simula na silang nag-away-away. Sabi ng isa, nasa unahan nakaupo. Sabi ko sa inyo, wag nyo nang ituloy yan. Kung ano-ano kasing pumapasok sa isip ninyo. Napakaloko nyo talaga. Sabi naman ng nasa likod ko, anong gagawin natin ngayon? Malito. Malitong ginagawa natin. Malayo na kami sa kabihasnan. Nasa deserto na ako. Wala na akong halos makita na city. Napakaliit na ng mga ilaw. Biglang huminto ang driver at sabay tanong sa akin, ilang taon ka na ba? Hindi ko alam. Nakatitig ako sa salamin. Nagtitigan kami. Bakit ba to ginawa natin? Tumingin siya sa akin. Hinarap niya ako. Galit na galit siya sa mga kasama niya. Sabi ko, andito yung cellphone ko. Baka gusto niyo makita yung anak ko. Kinuha yung cellphone ko ng katabi ko. At nakatitig sila sa anak ko. Napakaliit pa ni Alpha T. Kako para mawala ng isang ina. Pinalaki ko siya na mag-isa ako. Alam ko marami akong pagkukulang sa kanya bilang ina. Pero bigyan niyo ako ng pagkakataon para makita ko pa yung anak ko at maibigay ko sa kanyang buhay na nararapat. Hindi ko alam kung bakit umiyak na lang yung katabi ko. At nagsorry sila sa akin. Iahatid ka namin pero sana wag kang gumawa ng problema. Narinig ko pa ang isa. Ang sabi ay, anong sasabihin natin? Nakaramdam ako na para bang meron silang kausap, na para bang may dinadalhan silang babae. At tama nga ako. Sinabi sa akin ng isa nasa likod ko. Sa totoo lang wala akong kinalaman dyan sa kanila. Meron kaming kaibigan na isang pulis. Marami pa silang sinasabi. Pero ipa-private ko na lang yun. Ang importante yung buhay ko ngayon. Yun na lang ang iniisip ko, ang makaalis, ang mailigtas ko ang buhay ko. Binaba nila ako sa city at nagtaksi na lang ako pa uwi. Sobrang takot ko nun. Sobrang tulala ako pa uwi. Kinabukasan, hinanap ako ng isa kong tao dahil pumunta daw siya ng siguro madaling araw sa bahay. Wala daw ako sa bahay. At yung Haris, yung security guard namin sa bahay, ay hindi daw niya ako napansin. Doon ko na ikunento sa kanila kung anong nangyari sa akin. Namamaga ang mata ko sa kakaiyak. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Sa bansa na yun, mapanganib talaga sila. Hindi safe ang mga babae. Pero kasi, siguro naging kampante ako sa tagal kong naninirahan sa kanila. Nagpatuloy ang buhay ko. Pag-aaral sa aking master at sa aking salon.
Lumakas ang salon ko. Nakikilala ako ng mga iba. Halos palaki na ng palaki ang nakakakilala sa akin. Naging maganda ang flowing talaga. Hanggang sa nagdagdag na naman ako ng isang kwarto. Dahil palaki na kami ng palaki. Nakaipon, trabaho. Binubugbog ko ang sarili ko sa trabaho. Mag-focus sa mga nawala sa akin. Halos hindi na ako natutulog noon. Sa kakatrabaho, sa kakaayos. Kahit madaling araw, pinupuntahan ko pa rin ang mga client ko. Kahit madaling araw kaming makauwi, wala akong pakialam. Ganon din ang mga tao ko. Kung saan ako, nandoon sila. Mahirap din naman sila na katulad ko. Ang iba sa kanila ay walang ikama, walang mga papel. Nagpunta lang dito, yung iba gustong mag-umra. Yung iba naman, dinala ng asawa, pero hindi pwedeng magtrabaho. Kaya nakakapera sila sa akin. Yun ang mga target kong mga tao, ang walang papel, ang mga visa galing sa mga asawa para hindi mabigat sa akin. Ang siste, kapag kumita kami ng malaki, hati-hati kami sa home service. Pero kapag sa salon ay sahod lang ang makukuha nila. Pumayag naman sila sa ganong setup. Kaya ang sisipag din nila. Bakit naman hindi? Hindi ko pwedeng pagdamot kung anong blessings na ibinigay sa akin. At nakakatuwa, napapadalan ko na yung anak ko. Kahit pa paano, yung ate ko natutulungan ko na. Hindi na ako yung kapatid na nakakahiya. O di kaya pabigat. Pati yung kapatid ko na pangatlo at pang-apat. Natutulungan ko sila kahit pa paano. Napapadalan ko sila. May mga kamag-anakan din na kumukontak din sa akin na nabibigyan ko na rin. May mga iilan na kilala na mga classmate nagko-contact sila sa akin. Hindi ako naniniwala. Money can't buy happiness. Mali kayo. Nabibili ng pera ang kaligayahan natin. Doon ko nakita. Naging masaya ang buhay ko. Simula nang nakakapag-abot ako. Simula nang may pera ako. Nakatanggap na naman ako ng balita na yung attorney daw nag-aantay sa akin sa salon at gusto akong kausapin. Ito yung attorney ng Araba na siningil ako ng 3 milyon. 1 milyon lang kasi ang naabot ko sa kanya at pumayag siya sa usapan na yun. Ang sabi ng attorney, hanggat ginagamit ko ang pangalan niya para sa business ko, kailangan kong magbayad. Napaluha na lang ako. Halos mamatay na ako sa trabaho. May utang pa pala ako. Umiiyak na lang ako at wala akong masabi kay attorney. Hindi na kayo kako naawa sa akin. Mga halang ang kaluluwa ninyo. Hindi niya pinaghirapan ng pera na yan. Ganun pa man, alam kong talo pa rin ako. Wala akong magawa kundi magbayad. May naipon ako. 600,000 sa pera natin. Na dapat bibilihan ko na yung anak ko ng bahay. Pero hindi pa rin yun natupad. Umiiyak na lang ako at ang mga tauhan ko. Saksi sila sa lahat kung anong dinanas ko. Kahit ang attorney, alam kong nahihiya na rin. Pero wala siyang magawa. Alam kong ginagawa niya lang ang trabaho niya. Humihingi siya ng pasensya sa akin. Nakadungaw na lang ako habang umaalis siya. Para akong kandila na nauubos. Hindi ko alam kung sinong kalaban ko. Hindi ko alam kung anong plano ng Panginoon sa akin. Nag-swipe ako ng snapshot ko, yung kasi ang uso doon sa Saudi. Ang snapshot, hindi yung Facebook. Nakatanggap ako ng message mula sa employee ko na ini-invite niya ako sa party. Sabi, pumunta daw ako. Namimiss na daw niya ako at ang tagal ko na daw hindi nagpakita sa kanya. Ano bang ikukwento ko sa kanya? Na bumagsak na naman ako.
na wala rin naman nangyari lahat ng pinaghirapan ko. Napaka-pride kong tao. Sa totoo lang. Bihira ako magsalita na masakit. Hindi ko malaki ang respeto ko sa amo ko, kaya pumunta pa rin ako. Nagkaroon ng party. May konting salo-salo. Nagsisigarilyo ako sa labas. Nakita ko si Araba. Sabi ko, ang lintik na to, bakit to nandito? Sobrang gigil ko noon at gusto ko siyang sabunutan. Gusto ko siyang saktan. May nakita akong lalaki na kasama niya at nakatingin sa akin. Sabi pa ni Araba, "Oh, you are here. Come, meet my brother."